Simula na ng biyahe. Day 1 and Day 2 ng ating North Luzon adventure. Day 1, cover distance 158 kilometers. So pumadyak tayo mula Mandaluyong hanggang Rizal may Paisihan. Sa rutang ito, madalas patag ang ating tinahak. Pero sobrang init ng kalsada dahil summer pa din naman ang ginawa natin ang rutang ito. Day 2, Rizal may Paisihan hanggang Solano, Nueva Vizcaya. Dito, ahon naman ang Dalton Pass ang ruta. Kasabay na din ang sobrang init ng araw. 128 kilometers naman ito na mostly ahon, pero naka-experience din tayo ng isang matinding ulan. Kabuuan, 286 kilometers na biyahe ang ginawa natin sa 2 araw. First day ng ating multi-day ride. So, North Luzon Loop ang plano nating ride ngayon. So, currently nandito sa may Claridel, Bulacan. So, meron tayong 52 kilometers na nag-cover. Ang oras natin is 5 AM. So, hindi na tayo masyado na-effort kanina kasi matilim din. 5:36 ng umaga. So, kasi ganda yung araw. Kaya nagsisimula na. Wala na uminit. Okay, dito tayo sa may San Miguel, Bulacan. So kakapasok lang natin sa mismong Arco. So nag-regroup lang kami tapos Oriental saka hydrate. Plano namin sa may Arco na naman ba tayo next na tapos pahinga ulit. Time check, 6:32 na lang umaga. So medyo nakaangat na rin yung araw. Pero hindi pa ganun kainit. So currently 32. So mamaya expect na natin iinit ko ng todo. Kaya napa-edit ito yung sleeves sa likod para at least mamaya suot na. Simula na ng traffic. So yun, numinto kami. So nagkaroon tayo ng unang casualty. So na putasan si Joel, kaya kailangan natin ayusin yung gulong na. So currently meron na tayong 94 kilometers. So sa usapan namin sa Cabanatuan na kami magpapahinga ng matagal since maaga pa din naman eh. So hindi pa ganon kainit, pero nag-switch lang ako kasi nararamdaman ko na din yung ano eh, yung hapdi sa balat. Yun, so current distance natin 97 kilometers. So meron na tayong 6 hours na elapsed time. So 1:30 AM kasi tayo nag-start kumadyak. So oras ngayon is 7:43 AM. So malayo-layo pa yung papuntahan natin. Let's go! Palayan, may mga pele doon sa likod. May race pala ngayon.
tapos nakapag-refill pa tayo ng tubig. Mahaba-haba ang padyakan pa to. Buenatuan City. So, pasok tayo dito sa kaliwa. Bypass road na to. So expect na natin na sobrang init dito. Ano? So time check 10:08 AM. So 119 kilometers. Temperature 35 degrees Celsius. Pasok tayo sa kanan. Pasok tayo sa kaliwa. Day by day we push away, never stop, we find our way. Move so fast, we make it last. Chasing time, it's running past. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Pahinga ulit. Grabe yung init. Kaya po yung pupunta natin. Okay, so moving na kami. Tapos na konti pa. So nag-usap-usap kami na ito na muna tayo mag-stay sa may Rizal. Kaya tayo ng isang trip. Ito isina. Na tayo pamahinga. So 37 kilometers wala dito. Hanap pa tayo ng transient. Ngayon 16 kilometers. Dito ay bukas fresh tayo sa padyak natin. Napakasarap ng init. Libre masahe sa bukid yung init. Grabe yung init. 37 degrees Celsius. Feels like 44. Ayun lang, nandito na tayo sa yun o. Yun na yung feels like 44. Kasi kahit yung hampas ng hangin, mainit. So, Yanera, may baysiha. Grabe, init. Upo muna tayo. Grabe init. Time check 1:07 PM. Current distance 152 kilometers. Temperature kaya kapag mampas yung mainit na hangin, grabe na nga. 7-Eleven muna para makabili ng malamig na inumin. Grabe init. Okay, quick break lang kami. Hydrate. Malala. Sobrang gago ng init. So meron pa kaming 5.3 kilometers na umabot doon sa pupuntahan namin Transient. Tapos doon tayo magpapahinga. Makarecover. Moving. Ito na init. Pero kahit pa paano, medyo nakapag-cool down tayo sa may 7-Eleven. Tapos yun na nga, hydrate. Saka bumili rin ng extra na tubig para di sa pumapadyak tayo kahit may inom. So good thing na na-decide ko talagang dalhin tong Aqua Plus ko. So, laking bagay talaga dito sa sa ginagawa nating ride kasi sobrang init. Talagang pampapawi na nakuhaw. Kasi kung yung normal na water bottle wala mainit yung tubig.
Okay, day 2 ating multi-day ride. So, ruta natin ngayon. Punta tayo ng Solano. So, ngayon medyo mahaba yung mga aahunin natin. Moving na tayo. So, sa ngayon medyo relax pa yung bagsak natin. Ewan na lang natin pagdating sa may Dalton Pass. Kasi, doon tayo dadaan. So, doon yung pinaka mabibigat na ahon na pupuntahan natin. Okay, sa may highway na tayo. So based on weather, medyo maaraw ngayon ang araw. Kaya expect lang natin yung mga matitinding init na may experience natin mamaya, lalo na pag ahon natin sa may Dalton Pass. Sarap pumadyak sa ilalim ng mga puno. Sana lahat ng kalsada ganito. Sulit sa pumadyak, magaling talaga. Dati natin dinaanan. Bayan-bayan na. Yun, so kain lang muna kami dito sa Tambahay. So nakaka 20 kilometers pa lang tayo. Pero kailangan natin kumain kasi simula na nung mga ahon natin. Okay, kami. Medyo napatagal din yung tambay namin dito sa kainan. So naka 45 minutes din kami. So eto na, continue ulit tayong bagsak. So medyo mainit na din, 37 degrees Celsius na. So yari tayo na ito pagdating sa Dalton Pass. Sigurado sobrang init doon. Sana wala masyadong truck. Kasi normally mga ganyan yung kasabay natin sa Dalton Pass. Warm up na ahon. Pagdating sa Dalton Pass, mas matataas pa. Tapos may mga ganyan yung mga truck. Yung magiging senaryo natin sa Dalton Pass. Ensayo. Practice pa lang yan. Sarap mag-bike. Ang tahimik. Pero pag may makasabay na kayo yung truck, sketchy na solid. Lumalabas na yung pagiging lugi ko. Kasi sila nakatubay. Ayaw one by lang. Temperature natin currently 43 degrees Celsius. Sobrang init, grabe. Tapos 5-6% parang magnet. Kasi bigat tong bike natin, 21 kilograms. Gusto na init. Yee! Sheesh! Ay, mga kasabay natin. 8% gradient sa 42 degrees Celsius na init. Nasa lilim pa tayo niyan. Amo, yung truck nahihirapan eh. Ano pa kaya tayo? Hindi pa tayo yung peakest na gradient. Pinakamataas ito yung sa may arco sa taas mismo. Solid. Ang galang puno. Pulang pula. Suffering. Moving na tayo. Nag-hydrate, nag-cool down lang tayo dun sa may 7-Eleven. Mas may mga nakakwentuhan din tayo mga siklista. Sabi nila, wala na rin masyadong nag-bisikleta dito.
halos konti na lang din daw. So umahon lang din sila sa may arko ng Dalton Pass, tapos pauwi na din sila. So tayo, paahon pa lang tayo sa may arko ng Dalton Pass. Sisimula na ulit umilit. Solid pa yung view. Mamaya maganda pa rin naman ang view dun sa may tuktok ng Dalton Pass. Kaya lang sana wala tayo masyadong mga kasabay na truck kasi sobrang kitid nung daanan dun. Time check, 12:12 na ng tanghali. Current distance natin 42 kilometers. Total distance 202 kilometers. So temperature 40 degrees Celsius. Mainit na. So meron pa tayo 1,100 kilometers na bubunuin hanggang matapos natin itong North Luzon Loop. Sarap. Okay. 6% gradient. Grabe ako. Nakakaba. Grabe. Grabe yung view. Sarap. Sarap umahon. Ha. Sarap. Grabe. Solid. Sabay init. Pero yung view, napakaganda. Yan, dapat ganyan kapag umaahon eh. Yung may lilim. 43 degrees Celsius. Grabe. Solid yung lilim. Wala rin masyadong lilim. Tanghali. Temperature natin 42 degrees Celsius. Grabe. Sobrang init. Ito na ang view. So paano natin masasabi na sobrang init dito sa Nueva Ecija? Yung mga asfalto natutunaw, nabebend, kaya sobrang init talaga dito. Pero solid yung view. Yung kabahan nung alsada na naghihintuan ng mga truck, dito sila nagpapahinga. Tapos yung makina din ng mga sasakyan nila pinapahingil kasi malamang galing sa matatarik na kalsada, kaya kailangan nila ipahinga yung mga preno. Buhos muna sa lalang tubig. Sobrang init kasi. Okay din. 3-4% lang yung gradient dito sa pwesto natin. Pero grabe ang kunat. Solid. Kumahapon ng 9-10%. Ganun yung pakiramdam. Sobrang kunat. Ang ganda lang. Maulap. Kaya takpan yung araw, medyo nabawasan yung init. Sana hanggang mamaya ganito, hanggang matapos tayo ng ahon hanggang araw. So wakas recovery oh. May konting lusong
Thank you. Pero mahaba pa to. Mahabang ahon pa to. Joke time. False flat pala yun. Hindi rin pala siya lusong. Hindi rin siya flat. Ahon pa din. Nakala mo lang. Recovery. Pero hindi. Nakabalik din tayo dito sa may 727 coffee shop. Dito tayo kakain. Saka recovery ng solid. Yung sarili sa pasta eh. Makakanan na. Ay, dito tayo na po. Ang cute. Final tayo. Ang ganda talaga ng view. 727 ka. O, di ba natin kami dito? Yun, so moving na tayo. Matapos lang natin kumain at magpahinga. So currently it's 3:15 in the afternoon. Meron pa tayong 5 kilometers hanggang umabot tayo dun sa Arco ng Dalton Pass. Tapos meron pa tayong 60 kilometers hanggang umabot tayo sa may Solano. So bago yung pwesto ng araw. Tapat na tapat sa mukha natin yung sikat ng araw. Ang problema natin, dami na din mga truck nakasabay natin. Yun yung magiging problema natin. Bababa. Kaya sobrang sigip ng kalsada sa baba. Inaw natin Pasiko. Parang hindi umaahon ah. Tarik. Alright. Init. Recovery. Ito lang naman yung inahon natin. Yan pa. Pero konti na lang to. Konti na lang. Pero almost 2 kilometers. Nandun na tayo sa may Tok-tok. Tingnan nyo gaano kahirap yung ahon dito. Persado. Ahon pa. Dito na tayo sa may rock shed. Malapit na to. Kung nakita mo itong rock shed, sobrang lapit mo na. Paglampas mo dito sa may rock shed na ano lang 1.6 kilometers, so nakikita na namin na actually yung tok-tok. So mahaba-habang ahonan pa to. 1.6. Nasa ano pa, 300 meters elevation. Sakit-sakit pa to. Bye siya. At last, dumating din tayo. Solid. Pagod. Yun, so sarado dito. Kaya dito lang tayo sa gilid ng picture. So buti pumayag yung bantay. Grabe, solid. Solid yung inaanahon natin. At ayun, umaambon. Paano tayo kasi umaambon. So ang problema din kasi natin dito, basa ang kalsada. Kaya magiging madulas. Kaya sana nalampasan natin itong ulan para hindi masyadong maging delikado. Ayan na. Ito yung mga magiging problema natin pababa. Ayan na yung mga truck. Mahirap po na
unahan itong mga to kasi medyo delikado kasi ano, sobrang kitid. Yung buti na lampasan natin. Hirap bumitaw sa preno kasi minsan may mga lubak na hindi mo mapapansin. Kaya kung hindi ka makakapreno, hindi mo mapapansin, pwede ka talaga ma-aksidente. Sakit sa kamay. Maulap oh. In fairness dun sa pababa ng Dalton Pass, medyo maganda na yung kalsada. Buti na lang yung basag-basag kaya hindi na rin mahirap lumusong. Sketchy lang talaga kasi may mga malalaking truck. Isang malalang ahon nasa harap natin. %, 9%. Bigat pa. 10%. 11%. Ha! Yari, kumukulog. Pero ganda ng view. Ayun, umuulan na dun. Oo nga. Sabi, nakakatakot yung dilim. Ako bigla-biglang bubuhos yung alat. At ayun na nga, mulan na nga ni. At pumulos na nga. Lakas eh. Okay, moving na tayo. So nag-cup noodles nga tayo habang nag-aantay tumila yung mulan. So mula dito hanggang sa tutuloyan natin may Balay Gloria, meron pang 46 kilometers. So malayo-layo pa. Medyo malamig na kasi nabasa tayo kanina, pero hopefully maaga tayo makarating. Si Joel nag-green jacket na kasi nilalamig na. So ako hindi na kasi okay pa naman ako. So ingat-ingat lang kami yan kasi medyo ba tayo ayun o, medyo malakas pa yung ulan. Ganda na ang view. Dito hindi umulan no. Tuyo yung kalsada. Traffic na eh. Ayun lang, sabay umaambon ngayon. Naku po. Ayun o, basala yung kabila. Oh, buti na lang, mostly free wheel na tayo ngayon. Kaya hindi rin tayo masyado ng kapagod. So makakabawas din tayo ng ng padjak. Kaya makakabawas din yung kilometers na kailangan nating ipadjak. So meron pa tayong 35 kilometers na umabot tayo dito sa transit at tutuloyan natin. Okay, moving na kami. So kakatapos lang namin mag-ayos ng gulong ni Miko na tornilyo yung gulong niya, kaya kailangan namin mag-patch. Actually hindi patch, bacon yung ginawa namin since naka-tubeless si Miko. Medyo malaki kasi yung tornilyo. Grabe, gabi na. Oras natin 6:55 ng gabi. So meron pa tayong 30 kilometers hanggang sa Balay Gloria. Tayo overnight ngayong gabi sa Balay Gloria. So yan din yung tinuluyan natin last year nung nagpunta tayo ng Apari. Agila no Bovis kaya no. Meron pa pala kami 24 kilometers
na papadyakan hanggang umabot sa may Balay Gloria. Kasi may ahon pa dito. 8%. Tapos ang ahon ah. Napakadilim. So meron pa tayong 20 kilometers yung umabot sa may Balay Gloria. Kaya lang may cut-off kasi yung restaurant doon ng 9 PM. Sana umabot tayo. Pero current time natin 7:24 PM. 8:12 gabi. Last 4 kilometers hanggang Balay Gloria. Ito na, ito tayo sa Balay Gloria. Bye-bye, Neng. Love you. Sana bukas pa yung restaurant. Sana mayroon. Tapos may mga bikes kami dala. Overnight stay lang. Open pa naman yung restaurant, no? 8:30 po, ay 5 minutes na lang po, Ay, sir. naku, sige, papuntahin ko sila. Sige. O sige sir, pasabi na lang po muna sa kanila, sir. Sige, sige. Natakbo na po sila dun sa restaurant. Okay, so yun, nakakuha na ako ng room for 3 persons. So, 1,700. Sulit. Kasi last year, dito rin kami nag-book ni Miko. Ano lang 1,000 para sa amin dalawa. So, ngayon, 1,700 for 3 persons. Hindi na masama. Solid. No, sobrang mura. Tapos, pinapunta ko na sila dun sa restaurant kasi last 5 minutes magko-close na yung resto eh. So, mas kailangan din na makapunta dun sa resto. Tapos bukas, dyan din kami kakain sa resto. Last year kasi alam ko nagpa-room service kami. Pero ngayon, hindi na daw okay yung room service. Pero hindi na rin masama. Kasi, lapit lang din naman eh. So, dito lang din tayo sa Kubo number 1. Alam ko, same lang din yung last year na pwesto na nakuha din namin ni Miko. Yan. So, last year dito tayo. Ito, one, no? Pako. Hindi ba to? Pako yan eh. So, ngayon, Ay, ito, kubo. Kubo Sabi lang side, naman tayo. sa second floor. So, ito. Medyo malaki yung pwesto natin ngayon. Nasa may hagdan. Kaya, bit bike. Diba? Yun o. Yun na, okay na dito sa labas yun. Lock na lang natin. Ulit. Ang laki pa din ng room. 1,700. Halagang 1,700 no. Sulit na sulit. Kaso wala pa, hindi tayo nakapaglaban. Okay lang yan. Sampay na lang natin dito. Tapat na aircon. Tapos ito. Ito na lang yung mga bikes namin. In fairness, maluwag. Tapos wala daw tayong katabi ngayon. So solo natin.